in service. So, pwedeng sa Coast Guard o kaya naman dun sa Dry Bureau natin. Pero sabi ko nga, hindi siya limited sa law enforcement lang. And also, pag sinabing ethics, hindi lang siya applicable sa criminology profession. Okay, so ina-apply po siya in all professions, whether professional man yan or student. So, kailangan alam natin i-practice or kaya natin i-apply yung ethics. Kailangan alam natin kung ano talaga yung tama or mali. And previously, we also defined or differentiated ethics versus morality. Diba? So, ano ba yung difference ng ethics pagdating sa morality? Although, sabi ko nga, kapag tinagalog mo kasi itong dalawang to, parang parehas sila ng ibig sabihin eh. No? But legally or socially, magkaiba talaga sila ng ibig sabihin, most especially in this subject wherein meron talagang difference or ina-identify talaga natin, dinidifferentiate natin yung ethics between morality. So for this one, for this presentation kasi, hindi nag-work yung animation. Meron kasing animation to, supposedly pag pinindot ko yan, mag-underline yung tamang sagot. So hindi siya nag-work doon sa Google Slides, pero sasabihin ko na lang kung ano yung tamang sagot. And you have to read and also to understand. Yun naman po yung key natin pagdating sa exam. Kasi ako hindi ko rin alam kung ano ilalabas sa exam nyo. Nagbase lang ako sa i-discuss ko based doon sa TOS natin talaga. Okay? So, yung questions dito or yung answers, hindi siya mag-a-appear sa screen, pero sasabihin ko yung tamang sagot, kaya kailangan po natin makinig na mabuti. Okay? So, I've inserted here majority questions talaga. Kasi nung binabalikan ko yung sa notes natin, puro siya yung sa chapter 1, duties to clients, duties to the criminology profession. May mga section doon sa Code of Ethics natin na somewhat similar with each other. So para hindi na natin siya ulit-ulitin pa, no? Kasi alam ko naman, kabisado nyo na yung sa ethics, kabisado nyo na yung code natin. Ang ginawa ko na lang, nag-insert ako ng mga important questions. No, ng mga important questions na nakapaloob pa rin doon sa TOS natin. Okay? So majority here are questions, pero doon sa research, medyo minimal lang yung questions kasi kailangan talaga siyang i-discuss. Okay, so for this question, what best explains ethics in relation to morality? So if letter E ang sagot mo, mag-react ka ng heart. If letter B, thumbs up. If letter C, yung party poppers, and yung clapping hands if letter D yung sagot natin. So the answer for this one is yes, kanina pa din naman kayo sumasagot, no? So yung clapping hands po yung sagot dyan, delta. So ethics are external rules while morality is internal beliefs. Parang kabisado nyo na talaga no? First question pa lang, tama-tama na yung sagot. So sana yung confidence natin na yan, madala natin hanggang sa POA. Sabi ko nga, lagi kong tip sa inyo, babasahin nyo, iintindihin po natin yung question. No, lalo sa criminology, mahaba yung questions, baka mamaya tama rin na. Tapos minsan, at first glance, parang alam mo yung sagot. May mga question na gano'n eh. At first glance, kabisado ko to eh, nabasa ko to yung sagot, pero hindi mo alam, tricky pala yung question. So, kailangan talaga natin siyang, aside sa basahin, kailangan din natin siyang intindihin. So, of course, the correct answer for this one is, again, delta. Ethics are external rules, while morality covers our internal beliefs. So, yung source kasi ng ethics natin is the society. Yun yung mga rules, yun yung mga policies na sinet or yung mga standards na sinet within our community or within our society. Yun po yung tinatawag na ethics. So, ibig sabihin, majority of us nag-agree tayo na ito talaga yung tama, ito yung mali. Those are ethics. When we say morality naman, it refers to our personal or internal beliefs. So, yan naman yung sarili mong paniniwala. So, as I've mentioned before, sometimes your morality may go against the ethics. Okay, minsan nag-agree sila. Minsan nag-agree ka sa paniniwala ng ibang tao. Pero minsan possible din naman na yung sarili mong paniniwala nag-go against siya doon sa paniniwala ng mas nakararami.
Okay, so say for example, meron tayong part ng ethics natin, 'di ba, ng mga social norms natin, lalo na dito sa Pilipinas, is yung sa relationship, 'di ba, sa gender. Medyo yung society kasi natin ngayon, we are gender biased. Although, kung ikukumpara mo yung society natin ngayon at present, compared dun sa mga nauna, 'di ba, mas malala pa yung discrimination dati. Pero ngayon, medyo mas nababawasan na siya, pero hindi pa rin siya naiiwasan. No, meron pa rin mga tao or marami pa rin sa atin yung naniniwala na kapag nakikipagrelasyon ka, kailangan makipagrelasyon ka sa opposite sex, di ba? Naniniwala sila na ang babae para sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae, di ba? Lalo na kapag devoted sila dun sa kanilang religion. So, yun talaga yung paniniwala nila. Pero kapag yung sarili mo namang belief, okay lang naman sa'yo makipagrelasyon sa same sex, babae ka, may jowa kang babae, lalaki ka, may jowa kang kapwa mo lalaki. So, if that's okay with you, what's important is you have respect. Okay? So, kaya mo i-practice yung respeto sa ibang tao. Sabi ko nga, as long as wala kang natatapakan na rights, human rights ng ibang tao, so you go with it. 'Di ba? Kung ang pakikipagrelasyon sa kapwa mo babae or sa kapwa mo lalaki, yun yung nakakapagpasaya sa'yo, okay lang, as long as sabi ko nga, wala tayong napapahamak na ibang tao. So sometimes, yung morality natin, it goes against the ethics, and that's okay. Okay? Hindi naman porke sila yung mas nakararami, sila na yung tama. Hindi porke mas madami sila doon sa paniniwala na yon, masama ka ng tao. So, magkakaiba tayong tao, magkakaiba tayo ng beliefs, perception, and also situation. May mga beliefs na kaya yan yung paniniwala mo because of your experiences, di ba? Because of your childhood experiences o kaya naman yung life situation mo, di ba? So we never know. Sabi ko nga, ang pinaka-bottom line natin dito pag pinag-aaralan yung ethics must be respect. Di ba? Kaya nga kapag ka-exam, pag ethics yung question, ang hinahanap nyo lagi yung positive na, it's either yung positive na statement or yung negative na statement, alin yung naiiba, di ba? Pero sabi ko nga, if the question is gearing towards positivity, then you select the best answer. Okay, you select the most positive one. So, ganun kasi karamihan. Pag sa questions sa criminology, pag binasa mo yung ABCD, halos lahat sila pare-parehas, halos lahat sila positive. Pero ang instructions naman natin sa exam is you have to choose the best answer and not the correct one. Sometimes kasi lahat yung tama. But you have to choose the best answer among the 4 choices. Okay, so we have here the definition of ethics versus morality. So sabi nga natin, though often used interchangeably, pag tinagalog mo yan, parehas lang yan eh. 'Di ba? Kabutihan, it defines what is good and what is right, pero yung source niya kasi doon sila nagkakaiba. So the source of ethics is particular group, yung culture, it is based on societal beliefs, wherein when we say morality, it refers to your individual beliefs and also your ideas. Okay, next, let us define the word value. So again, when we say value, this is anything, something, or yung events na pinapahalagahan natin. Ano? These are the persons or things that we consider important in life. So it can be material things, o kaya naman yung mga achievement, o kaya naman yung mga tao. So sabi ko nga, depende. Pwede rin naman magkaroon ka ng values na multiple, o kaya naman values na similar with other people. So we have the 4 common types of values. First is the biological, which includes our basic necessities, our food, water, shelter, those things that we need for our survival. Yung psychological values, di ba sabi nga natin, no man is an island, no? So we have to have our friends, our loved ones, family, and our companionship. And we also have our intellectual values. So which includes our success, yung career, yung mga achievements mo sa buhay, trabaho, yung studies mo, your education. May mga tao na after nung college
journey nila. Pag nakagraduate na sila, they also pursue graduate studies kasi para sa kanila, education is the most important thing, di ba? And for others naman, ang pinaka-importante sa kanila is yung moral values, yung pagpapahalaga sa kanilang religion, o kaya naman pagpapahalaga between the relationship with God. So you can have this all simultaneously. No? Hindi mo kailangang mamili. Hindi mo kailangang i-prioritize yung isang value over the other. Majority of us, lahat tayo meron nito. 'Di ba? Ang difference lang between people is that sometimes we rank them. 'Di ba? Minsan meron kang biological, meron ka pang intellectual, pero nilarank mo ano ba yung pinaka-importante sa iyo. 'Di ba? And sometimes we have to compromise. Minsan mas pinipili mo yung intellectual values mo compared to your psychological values. 'Di ba? Minsan kapag nag-aaya ng inuman yung mga kaibigan mo, oh, pare, pass muna diyan kasi meron kami exam sa POA, 'di ba? Mas pina-prioritize mo yung intellectual values, and there are some naman na kino-compromise nila yung achievement, yung education para lang makasama sa mga kaibigan. And that is very normal. No? Sabi ko nga, hindi natin pwedeng i-impose yung values natin or yung beliefs natin sa ibang tao. Hindi porke ako maka-Diyos ako na yung laging tama. Hindi porke palagi ako nagsisimba, hindi porke devoted ako sa religion ko, nagpa-practice ako ng religion, linggo-linggo, ako na yung pinakamatinong tao sa mundo. Diba? And hindi rin porke ang pinapahalagahan mo sa buhay, yung pera, yung mga kaibigan mo, masyado ka ng materialistic. Sabi ko nga, magkakaiba tayong tao. Magkakaiba tayo ng perceptions, ng beliefs, and also ng values. Okay? So baka naman kasi mamaya, kaya pala pera yung pinapahalagahan ng kaibigan mo kasi nung bata siya, medyo deprived siya. No, yung mga personal needs niya hindi niya mabili dahil sa hirap ng buhay, kaya nung lumaki siya, nagkaroon siya ng konting pera, yun na yung naging priority niya. So we never know. So you just have to practice. Sabi ko nga, all the time respect, kasi hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi natin alam kung ano yung hugot nila. Okay? And next one, we have the properties of values. So kung nakikita nyo, medyo malalaki talaga yung text niya. O screenshot nyo na lang para ma-zoom nyo konti. O, ito pa rin naman yung content nung dati. Yung nasa notes nyo, same pa rin naman to siya. Iniba ko lang yung design. No? Si AI kasi mahilig siyang maliliit yung mga text niya eh. No? Para mabilis tayo. Kaya lang, hindi ko na ginamit yung dati kasi medyo boring na nga siyang tignan kapag paulit-ulit na. So first one, property of value. So values are subjective. Okay? So sabi ko nga kanina, since magkakaiba tayong tao, possibly magkakaiba rin tayo ng values. So what I consider important might not be important to other people. Diba? Baka mamaya pinapahalagahan ko yung relationship ko with God, kaya lagi akong nagsisimba. Diba? Choir ako ng simbahan, meron akong tungkulin. So yun kasi yung value ko. And iba naman yung scenario sa ibang tao kasi magkakaiba tayo ng status, magkakaiba tayo ng experiences. And next one, values are also objective. So when we say objective kasi, it means collective. So halos lahat tayo, pare-parehas din tayo. Although meron tayong mga pagkakaiba, pero merong mga concept or principles in our society na lahat tayo naniniwala. Diba? Ano yung mga concept na yon? Yung concepts of justice, diba? The respect for human rights. So yung mga concept na yan, those are non-negotiable. Okay, regardless of your race, regardless of your gender, lahat tayo, pinapahalagahan natin yung hustisya. Lahat tayo, we give emphasis, we give protection and respect for human rights. And number 3, values are relative, which means that not all values are absolute. So it may depend, sabi ko nga, upon culture, yung mga belief natin, di ba, magkakaiba tayo ng countries, magkakaiba din yung paniniwala, magkakaiba ng customs, and also ng traditions. Number 4, values are bipolar. So which means that not all values are considered good. Meron tayong mga values or pinapahalagahan sa buhay natin na hindi naman nakakabuti. Diba? Say for example, yung kaibigan mo,
mas sumasama ka pa dun sa kaibigan mo kaysa magbigay ka ng time para magbasa ka ng notes before your exams, di ba? So, hindi lahat ng bagay na binibigyan natin ng importance ay nakakabuti talaga sa atin. It means values are bipolar. And number 5, ito yung na-mention ko kanina, values are hierarchical. When we say hierarchical, it means that we prioritize. Okay, nirarank natin sila. Sabi ko nga, you can have 4 or more than 4 pa na values, di ba? Simultaneously, what we just do is we prioritize kung ano yung sa tingin natin na mas kailangan natin and mas makakatulong sa atin. So, pwede mo namang pagsabayin yan, pero sa religion kasi ang sinasabi nila, you can have or you can serve 2 gods at the same time, di ba? Kaya yung mga pare, hindi sila pwede mag-asawa. So, they compromise yung psychological values nila over their moral values. So, which is good din naman. Sabi ko nga kung ano yung makakabuti sa kanila, hindi naman natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila, ano yung hugot nila sa buhay. As long as wala silang napapahamak, as long as wala silang nasasaktan ng mga tao, then it will do. Okay, so those are the different properties of values. And next we have the social norms. We have 4 most common types of social norms. So first is the folkway. Okay, so when we say folkways, it refers to our tradition, yung mga cultures natin. So hindi sila morally significant, but those acts are expected. Okay, say for example, yung simpleng pagmamano. Diba? Although hindi lahat sa atin, diba, ng mga tao, yun talaga yung manifestation nila ng respect sa mga elderly. Sa Pilipinas kasi, yun yung nagpapakita ng respect natin sa mga nakakatanda, diba? Pagmamano, pagbe-bless. Whereas sa ibang country naman, hindi sila nagmamano, pero nagbabaw. Diba? Most especially sa Korea or sa Japan, ganon yung ginagawa nila. So magkakaiba tayo ng manifestations, pero sabi ko nga, kung nagpapakita yan ng respect, naging part na siya ng culture, ng tradition ng mga tao, yun po yung tinatawag nating folkways. And next we have yung mores, or it refers to the norms of morality. So when we say mores kasi, these are behaviors which are held strongly by our society. Okay, so it refers to our moral values and ethical standards. Okay, so kapag violate mo yung mores, it means that action is morally unacceptable. Okay, and it may result in serious social or legal consequences. So say for example, yung sa mores kasi parang kahit hindi mo siya sabihin, dapat matik na siyang sinusunod. Yun yung sinasabi nating mores. Okay? Halimbawa, sa simbahan, di ba? Hindi naman sinasabi. Although may mga simbahan na nagpo-post talaga, ito dapat yung susuotin mo, bawal dapat yung nakasando, bawal yung nakachinelas. Pero kahit hindi sila mag-post ng mga ganun sa loob ng simbahan, it is our moral obligation. Diba? Na magsuot ka ng tama, magsuot ka ng proper. So kahit hindi natin sabihin, alam mo dapat kung ano yung proper na attire kapag ikaw pumapasok ka ng simbahan. Although some of the religions here in the Philippines kasi, they specify talaga. Diba? Say for example, sa INC, diba, very particular sila pagdating sa attire. Pero kasi sa religion natin, majority of us sa Roman Catholic, hindi naman sila nagsiset talaga na, kailangan nakadress kayo, kailangan nakasandals ka. Hindi naman eh. Pero despite na hindi nila ini-specify kung ano dapat yung isuot mo, alam mo dapat kung ano yung tama. Alam mo na hindi ka pwedeng magsuot ng spaghetti strap, hindi ka pwedeng magsuot ng crop top, diba? Pwede, kung gugustuhin mo talaga. But that is socially unacceptable. Diba? Imagine, naka-crop top ka, nakalabas yung pusod mo na may munggong, diba? Tapos, inaano-ano mo doon sa simbahan. Instead na yung mga tao na nagsisimba, na nagdadasal, makabawas pa ng kanilang kasalanan, dahil nakita ka, hinusgahan ka patuloy, nakadagdag na naman ngayon. So instead na isang araw lang siyang magsisimba,
Sa isang linggo na to, dahil nadagdagan yung kasalanan niya at nakita ka niya, kailangan niya magsimba ng 2 araw para hindi mabawasan yung points niya sa langit. O yung mga ganon, when you say norms, kahit hindi talaga siya iset or specify, alam mo dapat kung ano yung tama at mali. Yun po yung tinatawag nating mores. Diba, nasa simbahan ka, nakikipag kiskisan ka ng braso doon sa crush mo, doon sa nagbe-baby time kayo, doon sa simbahan, di ba kahit hindi naman sabihin ng pari na, oh, kayo, bawal kayong magkiskisan ng braso, bawal kayong mag-baby time, kailangan, alam mo dapat yun, kung normal kang mag-isip. Okay, so ibig sabihin, kung na-violate mo yung words natin, something is really wrong with you. Diba? Yung mga ginagawa natin is morally and socially unacceptable. And of course, we have laws. Alam naman natin yan, ano, those are our written laws, no, backed by the state. When we say tabo naman, these are actions that are strictly prohibited, hindi lang dahil bawal siya sa batas, but it causes embarrassment. It causes embarrassment to the society, your family, or the other people. Ito yung mga actions na kahit hindi ikaw yung gumawa, pag nalaman mo or pag nakita mo, parang ikaw pa yung mahihiya. O yun po yung tinatawag na tabu. Halimbawa, yung pakikipagrelasyon mo sa, ano na yun, example ko dati. Sinasabi kasi sa batas, correct me if I'm wrong, parang okay lang na makipagrelasyon ka, hindi ko lang matandaan, no? Yung parang 4th degree, yung sa mga pinsan, may mga ganun siya eh. So it was discussed by an attorney, no, na pwede ka na makipagrelasyon basta malayo na. Meron siyang certain degree. Kaya lang, hindi man siya ipinagbabawal ng batas. Pero kapag ikaw ginawa mo yung pinsan mo, tapos sabi mo, malayo naman na yan, pwede na yan. Diba? So, legally, pwede siya. Kasi sabi nga ng batas, ito lang. Halimbawa lang. Halimbawa, sabi ng batas, hanggang 2nd degree ang hindi mo pwedeng jowain. Yung jowa mo ngayon, 3rd degree na. O di, gigil ka naman, pwede na yan. Kasi ang sabi lang ng batas, 2nd degree daw. So, pwede na tayo dahil gigil ka. O diba? Pero, sabi ko nga, legally, pwede siya. Kaya lang, considered pa rin siya as tabo. Possible pa rin siya makonsider as tabo. Bakit? Kasi kahit paano, magkamag-anak pa rin kayo. Diba? So, wala na ba tayong ibang choice? Wala na bang ibang mabulag sa iyo kaya nag-resort ka na doon sa pinsa mo? Although, sabi nga natin, love is blind, 'di ba? Harangan man ng sibat. Pagka ang pag-ibig ay umarya na, 'di ba? Wala nang makakapigil diyan eh. No, kahit harangan mo ng sibat, saka ng panaksak ng espada, walang makakapigil. No, pero sabi ko nga, the bottom line is when we say tabo, those are actions that may be legal, somewhat legal, but they bring embarrassment or disappointment to the family or the society. Okay, next. A question, when can an action be considered a true human act? So last time, di ba, define natin what is the difference between human acts and acts of man. When we say human acts, these are actions that are done knowingly, voluntarily, no, freely. Ibig sabihin, pinag-isipan mo muna siya bago mo siya gawin. Aware ka sa ginagawa mo, those are human acts. When we say acts of man naman, these are involuntary actions. Diba? Whether you like it or not, kusa talaga siyang nangyayari sa'yo. So those are acts of man. Now, the question is, kailan mo daw consider na human act yan? Okay, so your answer is bravo. Let's see, what is bravo? Bravo when it is done voluntarily with understanding. And your answer is correct. Okay, when we say human act, ito talaga yung mga actions or behavior na ginagawa natin dahil aware tayo, dahil ginusto talaga natin, with full volition, will, and understanding. So those are human acts. Okay, sabi ko nga, madali lang ma-distinguish yan eh. No? Yung mga emotions natin, kapag ikaw ay nagalit, kapag ikaw ay nagselos, kapag ikaw ay nagutom, di ba, nagbiblink ka, yung respiration, paghinga, those are acts of man. Kasi sabi ko nga, regardless whether you like it or not, it will happen.
no? Yung jealousy, yung anger, kahit ayaw mo, kahit anong control mo yan, dahil tao ka lang, kusa mo siyang mararamdaman. When we say human acts, ito yung mga bagay na kusa natin ginagawa. Aware ka. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ay, napatay ko pala siya. Di kasi ko aware eh. Ay, nabuntis ko pala si ano. Parang hindi ko naman sinasadya. Yung mga ganong bagay eh, no? Parang nabangga lang, ganun ba yung gusto mong sabihin? So wala pong mga actions na ginagawa or human acts tayong ginagawa na hindi tayo aware unless you are a child. Unless you are mentally deranged. Okay, kung hindi mo alam yung ginagawa mo, ibig sabihin, it's either bata ka o kaya naman meron kang mental problem. That is the rationale behind kung bakit yung mga children and yung mga taong merong mental disorder, they are exempted or their penalties are mitigated. Okay? Kasi sila yung mga klase ng tao na hindi pa ha? Ako yung mga baliw, maniniwala ako, hindi talaga niya alam yung ginagawa niya. Diba? Kasi yung baliw, unpredictable yan eh. Pag nakakita ka 7-Eleven ng baliw, di mo alam kung hahabulin ka o di mo alam kung tatakbo ka na lang or matatakot ka eh, di ba? Kasi they are very unpredictable. Kasi really, yan yung mga taong masasabi talaga natin na kapag clinically diagnosed yan, hindi talaga niyan alam yung ginagawa niya. Pero yung bata, under our law, yung bata, 17 years old, 14 years old, di ba? Pinagbabarel. Ano nananaginip ba siya para sabihin niya hindi niya alam yung ginagawa niya? Para sabihin niya hindi niya alam yung tama sa mali. Okay? So, those are actions that we can easily distinguish. Diba? Binaril niya eh. So, ibig sabihin, yung ilang oras, ilang minuto niyang ginagawa, pwede ba niyang sabihin na, ay, nandito na pala ako, hindi ko alam, bumabaril ako. Ay, hindi ko alam na mali pala yung ginagawa. Diba? They do practice, they really have discernment that time. Paano natin masasabi na meron silang discernment? Accordingly, nung inaresto yung 15 years old, na kasi dalawa sila, di ba? 14 saka 15. Nung inaresto yung 15 years old, ang pinakauna niyang tanong doon sa pumosa sa kanya, yung sa in-interview nila na fireman. Sabi daw ng 15 years old agad, makukulong ba kami, sir? So, ibig sabihin, alam niya na yung ginawa niya mali. Alam niya in the first place na dun sa ginawa niya na yun, pwede siyang makulong. Kaya malaki yung chance, makukulong talaga yung bata kasi may discernment eh. Diba? Imposible, sabi ko nga, ikaw mismo yung gumagalaw, ikaw yung kumakalabit ng gatilyo, tapos sasabihin mo, hindi mo sinasadya. Diba? So that is the identification or determination of human acts versus acts of man. Sabi ko nga, napakadali natin silang i-distinguish. Okay, knowingly, freely, and voluntarily. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay, gumana kasi yung kademonyohan ng kamay ko. Ay, gumana po yung kademonyohan ng dila ko. Nasabi ko to, namura ko siya. Hindi po pwede yun. Hindi obra yun. Kahit nga lasing ka eh, di ba alam mo yung ginagawa mo eh. Kapag kalasing ka, kaya ka nakakagawa ng mga bagay na hindi tama kapag ikaw ay lasing kasi hindi mo kayang pigilan. Di ba? Hindi mo kayang pigilan yung wildness mo. Kasi kapag lasing ka, lumalakas yung loob mo eh. Pero hindi ako maniniwala na nag-amok ka tapos sasabihin mo kinaumagahan, wala akong matandaan. Hindi totoo yun. Diba? So lahat ng ginagawa natin, lahat ng sinasabi natin na aware ka, hindi ka naman bata, you are normal, wala kang mental derangement. So ibig sabihin, alam mo talaga yung ginagawa mo. So those are considered human acts. Okay? So moving forward with human rights in law enforcement, bakit ba nagkapatong-patong na yung mga text ko dito? Okay, pero sabi ko nga, same lang din naman yung laman ng notes niya na yan. So, human rights are derived from the inherent dignity of human person. So, as a law enforcer, you have to respect and obey the law. Okay, you have to respect and obey the law. You have to oppose corruption, uphold human dignity, and also report violations. You have to prioritize public service.
Okay, so kapag pulis ka na, yun dapat yung lagi mong iniisip, yun dapat yung lagi mong inaalala. As a public servant, kailangan nagsisilbi ka sa mga tao. Diba? Sa mga tao na nasa community natin, sila dapat yung pagsisilbihan and not those politicians or any other high-ranking government officials. Okay? And we also have, bakit pa nagkapatong-patong na yung text ko? Pero kahit pa paano nababasa pa naman, same pa rin naman yan. So first we have the commitment to democracy, commitment to public interest, non-partisanship, respect for human rights, discipline, and loyalty. So isa-isahin natin. When we say commitment to democracy, as a law enforcer, as a registered criminologist, you must be loyal to our country above any individual. Okay, sabi ko nga, ang pinagsisilbihan mo dapat yung batas, yung bansa, yung mga tao, hindi po yung mga selected politicians. Tandaan mo, pulis ka ng bansa, pulis ka ng Pilipinas, hindi ka pulis ni Remulla, although syempre kailangan mong sumunod, di ba? Kasi sila yung superior mo, but your principles must remain true. Regardless kung ano man yung external influence na nakikita mo sa paligid. Hindi ka dapat mukhang siga. Di ba nakita niyo si Remulla, nakahalukip-kip na gano'n. Nakahalukip siya sa taas ng pick-up. Tapos para siyang may mga goons. Para eksena sa pelikula no? Nung nagrarally may mga nagrarally na dahil sa corruption. Nakahalukip-kip siyang gano'n sa taas ng pick-up, tapos yung mga polis nandun sa likod niya, para silang mga goons, para silang mga kakampi ni Eugene. Diba, yung may mga kalaban na masasamang loob. Parang gano'n na siya no? So sabi ko nga, all in all, you have to follow your superiors, but then your principles must be committed. It must be committed to our democracy and our country. Diba? Kaya nga may separate subject pa kayong nationalism and patriotism diba? Kaya lang yung iba kapag kapulis na nakakalimutan na dapat love of country, love of people. O kapag kapulis na nakakita lang ng konting barya, talaga namang naloko na. Diba, nasunod na kung ano yung gusto ni Mayor, nasunod na kung ano yung gusto ni Boss. So, you must not allow yourselves to be victims of corruption, that is integrity. And next one, we have commitment to public interest. When we say commitment to public interest, you must prioritize yung paggamit ng public resources properly, honestly, and efficiently. So when we say commitment to public interest, kailangan walang nasasayang na resources. Okay, so nagagamit dapat siya for the benefit of the people, for the benefit of the community. And next one, we have non-partisanship. So when we say non-partisanship, you must serve everyone without discrimination regardless of political affiliation. Ito kapag ka-police na kayo, kasi I do expect by next year, marami nang babalik sa amin dito, naka-uniforme na no? Naka-uniforme na kayo ng Tri-Bureau. Kapag ka-police naman kayo, kapag in-service kayo, huwag na kayong magpo-post sa Facebook kung sinusuportahan yung politiko. Diba? Kailangan nyo mas practice non-partisanship. Kapag kasi nagpapakita kayo ng partisanship sa mga political parties, ang nagiging mindset ng mga tao at pwede siyang maging bias. Saka nakakahiya. Diba, nagpupunta ka doon, BBM, sumisigaw ka, BBM, patayan ka sa Facebook, nakikipag-away ka para lang maipaglaban mo si BBM, para lang maipaglaban mo si Lenny. That is very improper. No? So, kailangan as a public servant, hindi mo pinapakita na meron ka sinusuportahan. Siguro, hindi naman masama yun, di ba? Hindi naman masama na suportahan mo si BBM, suportahan mo si Lenny, kahit na sino politiko dyan. Pero kailangan, hindi na natin sa pinapublicize. And to the point na abot ka pa sa point na makikipag-away ka pa, di ba, sa mga kamag-anak mo para lang maipaglaban yung political affiliation mo, yung political belief mo, that is very improper. Okay, so we must serve everyone, hindi lang yung mga nasa law enforcement.
Okay? Kasi yung registered criminologist, kapag may lisensya na kayo, maraming position sa government yung mag-o-open ng opportunity para sa inyo. Yun ang isa sa mga advantage nyo kapag pasado kayo ng board exam compared sa mga program na wala namang board exam. So, kailangan yung gamitin. Pumasok kayo sa government, sa mga law enforcement agency, gamitin nyo yung pinaghirapan ninyong profession. Okay, so pwede kayong pumasok sa government. Kapag nasa government ka na, nagtatrabaho ka sa munisipyo, kaya naman sa city hall, wag naman kayong, binoto mo ba yung kapitan ko nung nakaraan? Binoto mo ba yung mayor ko nung nakaraan? Pag di mo binoto si mayor ganito, wala kang bigas Hindi ka kasama sa tupad. Diba? Tapos yung mga kasama sa tupad, yung mga kamag-anak mo, ganyan, yung mga kasama yung nakikikampaign, wag naman pong ganun. Sabi ko nga, yan na yung realidad natin ngayon. As future generations, di ba kayo yung Gen Z, kayo dapat yung magbago, dapat yung generation ninyo, generation natin, di ba, na mga Gen Z, that may legacy. Di ba, hindi pwede yung, ito na yung nadatnan nyo O sabihin nyo, hindi nyo nakikita yon. Sige nga. O yung mga kamag-anak ni Kapitan, minsan mga may lupa, mga may bukid, sila pa yung kasama sa 4Ps. Actually, 4Ps is very good program, supposedly. Kung na-implement lang siya ng tama. Diba? Kaya lang, pagdating sa implementation kasi, dahil marami sa barangay ang talagang uhaw na uhaw sa pera. Diba? O yung mga mayayaman nilang kamag-anak. Minsan naman yung mga mahihirap talaga yung may 4Ps pero hindi naman nila nagagamit ng tama. O, diba? So yung mga corruptions, yung mga negative behavior na nakikita natin sa government ngayon, kailangan kayo na yung mag-aalis niyan. Di lang kayo yung mga future na public servant and public officials. Okay, and next one, again, respect for human rights. And I do believe pag nasa law enforcement ka, ito talaga yung pinaka-importante. No? You must have respect for human rights. Kaya nga importante na sana naiintindihan niyo yun, nung mga estudyante pa kayo, nasa lower year kayo, na dinidisiplina talaga kayo ng mga teachers, na tayo ng SDO, no internship ninyo. Diba? So, part yun ng discipline para kapag nasa law enforcement na kayo, hindi kayo mga barumbado. Hindi kayo mayayabang. Diba? So, mahirap yan. Kapag ka-criminology student ka pa lang, nasa road rage ka na. Kikipagmurahan ka na sa kalsada, lalabas ka ng espada. Bakit nakakagulat? Grabe naman itong mga estudyante pa lang ganun na. Yun yung rational kung bakit po kayo ay dinidisiplina para pag kayo ay pulis na, maayos po kayong makitungo sa mga tao. No, hindi pwedeng ikaw pulis ka kasi may baril kayo di ba? You have all the means para manakit. No, para makapanghamak ng kapwa ninyo tao. Kasi meron kayong baril, di ba? Isang kalabit mo lang, makakapatay ka na ng tao. Kaya importante talaga na meron kang respeto. Kailangan respeto mo yung karapatan nila regardless kung kahit gaano kabalahura yung tao na yun. Di ba? Minsan kasi napapagdiskitahan natin pag inaresto natin yung tao. Sasagot ka pa binatukan mo ng baril. Di ba yung magazine ng baril, tumama sa ulo, hindi na nagising. O yung mga ganun. So kailangan, alam nating respetuhin yung karapatang pantao. Okay? So parang it's very ironic kapag dinidiscuss, di ba? Parang si ma'am naman, parang nasa simbahan na kami, parang nagpe-preach. Kasi nga, ang subject po natin, ethics. Di ba? So kailangan malaman natin yung basic para kapag nasa law enforcement na kayo, alam nyo na kung paano yung gagawin, alam nyo yung mga hindi dapat. And also, aside from that, we also have discipline and of course, loyalty. So, discipline, kailangan proper ka bilang isang police, bilang isang public servant. And you must be loyal to the Constitution, loyal to our laws. Diba sabi nga natin, yung laws natin, nandyan yan para sundin. Since yung law enforcement, part siya ng executive, kayo yung mag-i-implement ng batas. Taga-implement lang kayo, hindi kayo gagawa ng sarili ng batas. No? Unless mag-senador ka, pwede, gagawa ka ng batas. Pero as long as you are part of the executive department of the law enforcement, specifically, you have to follow and abide with our Constitution. Okay, next.
We also have our ethical standards. So alam niyo naman na to, morality, integrity, justice, humility, judicious authority, orderliness, and perseverance. Now let us proceed doon sa pinaka-coverage talaga ng TOS natin. No? So the Code of Ethical and Professional Conduct for Registered Criminologists under RA 11131. So first question, with regard to RA 11131, who among the following are lawful practitioners of criminology? So alam niyo naman, yung RA 11131 kasi nire-regulate niya yung criminology profession. Okay? So sa batas na yon, ma'am, parang napaka-common sense naman ng question mo. Yung batas po na yon, kung chinek nyo yon, kung denounce nyo siya, nandun sa section 1, definition of terms. Ano yung pinakaunang dinedefine niya doon? Yung registered criminologist, yun yung pinaka-importante doon sa part na yon. Sino ba talaga yung mga taong kinukonsider natin as registered criminologists or lawful practitioners of criminology? Tandaan ninyo, under RA 11131, ang sinabi niya dyan, ito lang yung mga taong allowed mag-practice ng criminology profession. And under RA 11131, sino daw yung mga tao na yon? I can see heart reactions. So, I assume your answer is alpha, duly registered criminologist, and your answer is correct. So, hindi siya bravo. Bakit hindi bravo? Because of the word invalid. Diba? So, pwede ka naman mag-practice ng criminology profession kung meron kang special permit. Kaya lang, bakit mali yung bravo? Kasi nga, because of the word invalid. It must be, of course, valid. Yung temporary and special permits, binibigay sa mga foreigner, meron pa rin naman yung tawag doon prescription. So, nag-expired pa rin siya, kailangan pa rin siyang i-renew. So, pwede siyang valid, pwede rin invalid. And yung letter C, single proprietorship, engage in electrical business, wala pong kinalaman yan. Ano, unless nangunguriente ka ng mga kriminal, siguro, no, somehow makitaan natin ng relationship. Pero malayo talaga. Private law and legal management firms, registered criminologist po tayo. Hindi po tayo legal practitioner. Okay, although isa sa mga pwede mong maging trabaho next year, pag registered criminologist ka na sa court, yung mga clerk of court, yung mga paperworks, diba? Sa mga courts, sa mga agencies under ng DOJ, yung sa PPA, and other agencies pa na related in terms of legal management firm. Kaya lang, ikaw, hindi ka pwedeng mag-legal practice. Baka naman mamaya nagnonotaryo ka na, oh, R-cream na ako, pasado na ako, pinagkalat mo sa barangay nyo. Nanonotaryohan ko yung mga andin nyo. Tapos sa barangay, ikaw na yung nag-act as attorney. Hindi po allowed yun, ha? Hindi po registered criminologist ka, mag-act ka na bilang batas, bilang attorney. Limited lang po yung practice ng registered criminologist into criminology profession. And yung legal management firms, hindi po yan covered. Although sabi ko nga, as secretary, pwede ka magtrabaho, pero as an attorney, hindi po attorney ang mga registered criminologists. So, meron tayong sa batas, pero hindi tayo pwedeng bigay ng mga legal advices or other legal services pa. Okay, so kung gusto mo talagang mag-practice ng law, after mo makagraduate ng criminology, pwede ka mag-enroll ng law. And then, you have to take the bar exam para ikaw ay maging official na lawyer talaga. And then, pwede ka na mag-practice ng law profession. Pero sa atin, yung mga practices lang or yung mga profession lang, yung mga job lang na related sa criminology profession, yung pwede nating i-practice. Okay? So under chapter 1, sabi ko nga, sa chapter 1, section 1, nandun po yung definitions. No, ano ba yung mga dinidefine niya doon? Nandiyan yung AIPO, COR, PIC, malpractice, and COGS. So isa-isahin natin when we say AIPO, it refers to the organization.
Okay, organization accredited by the board, recognized by the board, and also the PRC. Okay, and take note na sabi na dyan, membership is automatic and mandatory. Bakit siya automatic? Kasi nasa batas siya, that is under RA 11131. Okay, so after ng or during your, ang tawag na, pag nag-off taking na kayo next year, yan, matik na yan, papasignin na kayo para maka-join kayo sa AIPO. And sa criminology, bawat profession kasi magkakaiba yung AIPO nila, ano, depende doon sa kanilang practice, depende doon sa kanilang profession. Pero sa atin, ang AIPO po natin is yung PICAP, yung Professional Criminologist Association of the Philippines. So ano ba yung trabaho ng AIPO? Bakit ba tayo merong AIPO? Yung AIPO kasi, meron na silang connection doon sa renewal. Okay, yun talaga yung pinaka-function nila. Aside from that, they are also tasked to conduct seminars, yung mga training. Aware naman kayo na kapag magre-renew tayo, kailangan natin ng CPD units. So si AIPO, yung PICA, pwede silang mag-conduct ng mga training and seminars na merong kaakibat na CPD units para kapag nag-renew ka, so pasok na. Kasi sa mga susunod na renewal, ang ginagawa kasi namin ngayon, kada magre-renew kami, nag-undertaking kami. Nag-undertaking. So, ibig sabihin ng undertaking, nangangako ka doon na sa susunod na renew mo, kompleto na yung CPD units mo. So, nung nag-renew ako nung nakaraan, 15 units yung required kada renew. So, ibig sabihin may utang akong 15 units sa kanila. Sa next na renew ko, after 3 years, 3 years po kasi yung expiration ng PIC. After 3 years, kailangan meron akong 30 CPD units. So, naiipon at naiipon siya. So, sa mga susunod, hindi ko alam kung applicable na yun sa inyo next year pag registered criminologist na kayo sa mga susunod na taon kapag magre-renew kayo. Pero hindi na po pwede yung undertaking. So, si AIP o si PICAP naman, babantayan nyo yun. Nagkakandak talaga sila regularly ng mga seminar, ng mga training. Tapos malaki yung CPD units, minsan 20. So, meron ka pang sobra na 5 units na pwede mo gamitin sa susunod mong renewal. So also, katulong sila ng PRC na mag-regulate ng criminology profession. So pwede rin silang mag-report, mag-investigate ng mga activities na considered violation of our code of ethics. And then next, we also have yung COR and PIC. So COR stands for Certificate of Registration and PIC for Professional Identification Card. Now, baka yung iba nalilito pa rin, alin ba ma'am yung COR, alin ba ma'am yung PIC? Ganito lang yung kasimple. Yung PIC, yun yung ID. Okay? Yun yung PRC ID. Nakalagay doon yung pangalan mo, yung professional, yung license number mo. Diba? Yan yung pinipicturean mo kapag nakuha mo na sa PRC o dapat yan yung maging motivation mo next year. Next year, magmamay-day ako, hawak-hawak ko na yung PRC license ko. Okay, that is PIC. Yung COR naman, or Certificate of Registration, yan yung document. Okay? Yan yung document certifying na yung pangalan na nandun sa certificate na yon is entitled or allowed to practice criminology profession. Yung PIC, ID yan literal. Yung COR, yan yung parang diploma. Okay? So nakalagay doon yung profession mo, yung pangalan mo, that you are allowed to practice criminology profession. Kung makapasok kayo sa mga clinic ng mga doktor, yung certificate nila doon, ang nakalagay na yung sa nursing o kaya naman yung sa doctor, physician, yung mga ganyan, yun yung COR. Okay, pag nakapasa kayo next year, kukunin nyo yan both, parehas yung COR and yung PIC. Ma'am, okay lang ba na may COR ako? Pero wala akong PIC, makakapag-practice pa rin ba ako ng profession? Technically, yes. No, kaya lang, it complements each other kasi. Once na nakapasa ka ng board exam, matik yan, magkakaroon ka ng COR and PIC. Hindi ka pwedeng mamili. Okay, parehas mo po siyang makukuha and parehas kiniklaim po siya sa PRC.
Yun nga lang, yung sa COR, parang diploma. Hindi yan nag-e-expire. Kasi yan na yung pinaka-certification, na registered criminologist ka talaga. Okay, ang nag-expire lang, ang kailangan lang nating i-renew is yung PIC, yung Professional Identification Card. Okay, COR, ang ibang tawag namin dyan is lupon. O, pag narinig nyo yung lupon, ibig sabihin, yan yung COR ninyo. Yung ID naman, PRC ID. O kapag ka mayabang ka na, di ba next year may PRC ID ka na. O, kapag ka magbabayad ka, o kaya kailangan ng valid ID, hindi na yung national ID ipapakita mo kasi meron ka ng PRC. Diba? So magkaiba yan. Yung COR document talaga siya, para siyang diploma, certification. Yung PIC naman, it refers to your ID. Okay? And ano naman ma'am yung COGS? Yung COGS naman, para siyang good moral. Okay? It is an attestation na yung tao or yung pangalan na nakalagay doon sa COGS is with good standing or proper behavior. Okay, di ba sa school nag-i-issue ng good moral. So, yung COGS, somewhat ganun siya. Kaya lang ang nag-i-issue niyan, that is the AIPO. Ma'am, saan po ginagamit yung COGS? Ginagamit po yan during renewal. Okay, sabi ko nga yung COR and PIC, matik yan. Pag nakapasa ka ng board exam, pwede mo yung i-claim sa PRC. Yung COGS, ang nag-i-issue po niyan is AIPO. So, ibig sabihin, pag pumasa ka next year, wala ka automatic COGS. Kailangan mo siyang i-apply. And saan mo siya gagamitin? For renewal lang. Eh, yun po yung purpose ng COGS natin. So, bago ka makakuha ng COGS, kailangan mag-renew ka din ng membership. Kasi yung membership ng AIPO sa PCAP, meron din siyang bayad and nire-renew din siya. If I remember correctly, every 3 years, yata kailangan mo mag-renew sa PCAP. So, kailangan magbayad ka muna ng membership fee bago kanila issuehan ng COGS. So, yun yung purpose nun ha. Huwag po tayo malilito. Yung COR and PIC, it comes together, it complements each other. Kapag nakapasa ka ng board exam, matik po yan. Yung COGS naman, hindi siya automatic. Kailangan po siyang i-apply and ginagamit lang siya for renewal. Okay, next. Ayan, tingnan natin kung naintindihan talaga natin. Which of the following correctly distinguishes the COR from the PIC? Ano daw yung difference nila? Is it A, B, C, or D? Okay, so I can see thumbs up. So, Bravo or Charlie. Meron ding sumagot ng Charlie. Pero majority is Bravo. So, thank you for your answers. But the correct answer for this one is Bravo. Bravo po ang sagot. The COR certifies the right to practice criminology while the PIC serves as an official document identification containing registration details. So yung PIC kasi, it serves as an easy identification. O, para kapag ka, syempre hindi naman palagi dala-dala mo yung COR mo. Wala naman sigurong tao na, kailangan ng valid ID, dalhin ko nga yung lupon ko. Tapos yung lupon mo naka-frame pa, wala namang ganun. No? So kung mayroon talagang kailangan ng PIC, no, for easier identification, para madaling makita yung registration details mo. Yung COR, hindi po siya nag-grant ng temporary practice for foreign criminologists. Ano yung document that grants or allows temporary practice for foreign criminologists? Yun po yung special or temporary permit. Okay? So kapag naturally born Filipino ka, pumasa ka ng board exam, COR yan. COR ang mag-a-allow sa iyo to practice criminology profession. Pag ikaw naman, foreigner ka, gusto mo mag-practice ng criminology profession dito, hindi ka nila bibigyan ng COR. Ang ibibigay sa iyo is special or temporary permit. Okay, so magkaiba po yun ha. Baka mamaya kasi ang mindset natin is kapag ka foreigner ako, nag-apply ako
na maalaw ako mag-practice ng criminology profession, bibigyan din kaya ako ng COR? Hindi po. Ang COR, binibigay lang siya sa mga naturally born Filipino na registered criminologist. Ibig sabihin, kailangan nakapasa ka ng board exam. So, yung mga temporary permit, yung special permit, binibigay po yan sa mga foreigner para makapag-practice sila for a short period of time na criminology profession dito sa Pilipinas. Okay? And mali din yung D. Ano kasi sabi dyan, the COR is required for professional advancement while the PIC is optional. Sabi ko nga, matik po yan, binibigay kapag ka ikaw ay nakapasa ng board exam. It is non-negotiable, it is not optional. Okay? Next question. Which of the following describes the primary role of the AIPO? Medyo bibilisan natin at medyo tayo ay napapatagal pala. No? Okay. Ano yung role daw ng AIPO? Ano yung role ng PCAP in relation to criminology profession? Okay, correct. The correct answer is Charlie. Okay, they serve as the national organization integrating all criminologists. So lahat ng mga training, seminars, sila yung nagkakandak, madalas libre. Madalas mga webinar, online, so malaking tulong talaga siya sa criminology profession, sa advancement, and for our development. So hindi po sila nag-i-issue ng COR and PIC kasi ang nag-i-issue ng COR and PIC is only the PRC. Ang ini-issue lang ni AIPO, that is only the COGS. So, tatlo yan. Magkakaiba yan ha. COR and PIC, ang nag-i-issue, PRC. Yung COGS or yung Certificate of Good Standing, ang nag-i-issue na is AIPO. Next question, which of the following correctly describes Certificate of Registration? O, parang naulit naman na to. Sige, basahin. Yan. Okay, your answer is correct. That is alpha. It is a certification that the person holding it is allowed to practice criminology profession. So basic lang, kung wala kang COR, it means you are not allowed to practice criminology profession. Next, ayan, na-mention na din natin, which document must be secured by a foreigner? Okay, correct. That is temporary or special permit. Okay, moving forward to chapter 2, duties to the society. So sa mga previous topics natin, na-discuss na din naman natin to, napahapyawan na natin, bilang isang registered criminologist, you must abide, you must uphold with the Philippine Constitution, you must obey the laws of the land, you must implement, execute properly our laws and our Constitution. Okay, so nandyan ang batas, ikaw pulis ka, law enforcement member ka ng BFP, member ka ng BJMP, you have to implement the law. You have to execute. Sabi ko nga, hindi kayo tagagawa ng batas, and also you cannot bend the law. No, we cannot bend the law. That is common sense. No? So sabi ko nga, nandyan ang batas para i-execute, para i-implement. Unless you are a law bender, the last law bender, para kang si Avatar. Siguro kung si Avatar ka, pwede kang mag-bend ng law. Otherwise, you are not allowed. Baka questionin mo pa, pag pulis ka na, bakit ba kasi ganito yung batas natin? O kaya, bakit ba kasi exempted sa criminal responsibility yung 14 years old? Dahil kina-question mo, against ka dun sa batas, ang ginawa mo, gumawa ka na ng sarili ng batas, inaresto mo yung 40 years old. Okay, that is against the law. You must implement, police kayo. Diba? And lagi natin sinasabi, the rule of law. Ano bang sinasabi sa rule of law? No one is above the law. No, even our government officials, even our senators, yung mga taong gumagawa ng batas, no? They are not above the law. No one is above the law. So we must adhere to it, we must follow, we must execute it properly. Okay, lalo na kapag kayo ay pulis kasi mainit yung mata ng mga tao sa mga law enforcer.
Okay, and yung human rights, na-mention na din naman natin to. So you must respect and protect human rights in every professional undertaking and interactions. Okay, next question. You are assigned to manage a protest. Some participants plan to block traffic affecting commuters. How do you apply law enforcement ethics? Ma'am, i-arrest ko na. Kasi nakakapagod magbawal eh. Arrestuhin ko na lang itong mga ano na to. Okay, so I'm saying thumbs up. So the correct answer for this one is of course, bravo. Okay, you must balance rights by facilitating peaceful assembly while ensuring public safety. So very timely, di ba yung question? Dahil dun sa ginagawa na rally, parang surprise rally ng INC, no? So may mga police doon, hindi para sila ay i-disrespect o kaya naman i-disperse na lang sila basta-basta, no? So nandun yung mga police to maintain public safety, to maintain peace and order. Okay? So nandun yung mga police, hindi dahil kakampi nila yung mga kurakot, hindi dahil gusto nilang ma-impeach si Sara Duterte. So as a police officer, you must do your job properly kahit sa mga bagay or sa mga pangyayari na hindi mo ine-expect. Okay? Meron yan, yung graduate natin nung nakaraan, nung kasagsagan ng rally about sa flood control. Parang na-itsahan yata siya ng bubog sa may tuhod niya. So, those are the things that you must accept. No? Wala ka pa sa law enforcement, kailangan mo na siyang tanggapin. Kasi may mga tao talaga na hindi nila kinoconsider yung human rights ng mga law enforcers. Kaya sabi ng mga pulis, puro kayo human rights ng mga tao. Eh, paano naman yung human rights ng mga pulis? So, lahat tayo kailangan irespeto natin yung bawat isa. If ever gusto mong mag-protest, yung protesta kasi dapat may permit yan eh. May permit dapat yan. Hindi siya pwedeng surprise. Although, we all have our freedom of expression. Diba? Meron tayong ganon. So as long as sabi ko nga, you abide by the law, so kailangan meron talaga siyang permit and properly coordinated. No? So if ever makita natin yung mga police, hindi po sila kakampi ng mga korap, ginagawa lang po nila yung trabaho nila. No, ang pinakatrabaho kasi ng police is to maintain public order. So kapag ka naman nagkakagulo, nandyan din sila to disperse para mag-assist if ever merong mga injured individuals or parties. Okay, next question. What's the most ethical action when a police officer witnesses a fellow officer accepting a bribe? Nakita mo yung kapwa mo police officer tumatanggap ng maleta. Yan. Anong sasabihin mo? Pre, pahati naman. Ganun ba? Pre, yung cut ko. Ganun. Siyempre, kung maleta na yun, madali ka talagang matempt kapag medyo mababa yung moral ascendancy. Okay, so correct. The right answer for this one is alpha. So you must report the incident through proper channels despite risks to professional relationship. Minsan kasi kaya siya tinotolerate kasi iniingatan mo yung personal relationship nyo eh. Iniingatan mo yung pagkakaibigan nyo, kaya ayaw mo mag-away kayo. Kaya minsan tinotolerate na lang natin sila. Pero sabi ko nga, if you become a member of the law enforcement, or sure naman yan, di ba, magiging registered criminologist kayo, regardless police ka man or civilian ka, nasa academe ka man or in service ka, you must always maintain your integrity. Okay, so kailangan sa lahat ng bagay na gagawin mo, you must be honest and you must abide by the Constitution and our laws. Okay, and for the next one, chapter 2, duties 2, public service, social responsibility, and personal, nakat na. Na iba pala pag ina-upload sa Google Drive. So, public service and social responsibility. As a registered criminologist, we must act with dignity, fairness, and sincerity towards others. And take note, you must serve as a role model in instilling respect for the rule of law
and the profession. Okay? So, yun lang naman yung kailangan mo sundin yung batas. Kailangan mo ipakita sa mga tao kung paano dapat siya gawin, ano yung tama at hindi tama. Bilang ikaw yung nagpapatupad ng batas, nilulook up ka ng mga tao sa community. So, hindi pwede na ikaw yung nagpapatupad ng batas, ikaw rin yung pinakaunang nag-violate. And we also must extend prompt, courteous, and efficient service. So, kailangan magalang sa pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. And well-being, so research, instruction, extension, and practice. And next one, the duties to the criminology profession. So meron tayong duties in our society, meron tayong duties sa ating mga clients, pero wag natin kakalilimutan, we also have our duties to the criminology profession. So we must advocate for our beloved profession. Okay, hindi pwede na pulis ka, ikaw mismo yung pinakaunang nambabastos sa uniforme mo. Ikaw mismo yung unang nambabastos na profession mo. So, kailangan tayo yung nag-advocate, tayo yung nagpo-promote, hindi pwede sa criminology profession. Diba? Kasi sabi ko nga, pag binanggit naman yan, hindi naman babanggit yung apelido mo. Hindi naman sasabihin na, si De La Cruz naglabas ng tabas kasi nasagi yung motor niya. Hindi naman ganun, di ba? Ano yung sinasabi nila? Isang criminology student involved sa road rage. Kaya pag nakita kayo ng mga tao sa labas, nalaman nilang criminology student ka, ang tingin na sa'yo, balasubas. Di ba? Kasi nga, may iba sa atin, may iba sa profession natin, sa program natin, na hindi naman sila gumagawa ng tama. Diba? Dati, tumaas na kasi yung tingin sa mga criminology, sa criminology profession eh. Lalo nung tumaas din yung sahod, diba? Dinoble ni Duterte yung sahod ng pulis, kaya nga ang dami nyo. Diba? Kaya nga dumami kayo. So, parang tumaas yung tingin nila sa criminology profession. Pero ngayon, bumababa na naman. Diba? Bakit siya bumababa? Dahil ba bumaba yung sahod? Hindi naman eh. Bakit siya bumaba? Dahil sa ilang tao na hindi naman nag-advocate, instead na i-advocate nila yung profession natin, mas lalo pa nilang sinisira. Okay? Kaya nga kayo, as criminology students, you have to be very careful. Hindi lang sa mga sa personal transaction, pati na sa online, di ba? Kasi hindi naman natin madalas makita sila personally eh. Yung mga tao, madalas tayong mag-interact sa social media na lang, sa internet, di ba? Kaya mas madalas pa naming makita yung post mo kaysa ikaw talaga mismo. So kapag nakikita nila na sinisiraan mo yung criminology profession or since wala pa kayo sa profession, yung criminology program, di ba? Nakikijoin kayo doon sa mga nambubuli sa mga criminology students. So sinasabi nyo, mahina naman yung mga criminology na yan, maaasim pa. Bukod sa maasim, hindi pa marunong mag-convert ng Word to PDF o yung mga ganun. Yung, ang dami na kasi, ang dami sa social media, sa Facebook, di ba? Di ba, natatawa kayo. Pero dapat, masasaktan kayo, kayo naman, natatawa pa. Di ba? Pero sa kidding aside, no, hindi siya maganda or masakit siyang basahin, yung mga pambubuli, na hindi man ako criminology student, pero as part of this profession, no, parang mahirap lunukin na ginaganon yung mga student, ganon yung perception ng mga tao. So ang akin na lang, since tayo yung nandito, tayo yung nasa profession, nasa criminology practice, tayo na lang yung mag-advocate. So gumawa tayo ng tama kasi kung perception nila, hindi na natin mababago yun eh. Diba? So mahirap na siyang baguhin. Ang magiging part na lang natin dito is individually, kailangan tayo yung nag-a-advocate ng maayos. No? Dapat hindi tayo nakikisali doon sa mga naninira, sa mga nang-stereotype, o kaya naman sa mga nambubuli. Diba? Hindi rin pwede na binuli ka, bobo naman kayo mga criminology, tapos bumawi ka. Kayo nga mga IT, hindi kayo naliligo eh. O di, parehas lang din kayo. Diba? Ibig sabihin, nambubuli ka din ng ibang profession. Kahit anong profession naman yan, merong pros and cons, diba? Meron siyang mga positive side and negative side. So we must advocate. Diba? So, hindi ka pwedeng bumawi, hindi ka pwedeng mambuli kasi talagang paninindigan lang natin yung tingin nila sa atin na mga mayayabang tayo. No? So, we must, sabi nga na dyan, reserve
consider public interest at all times. Okay? Question, which refers to the term practice of profession. Charlie, which refers to the term practice of profession. So parang dito tayo nahati Merong Alpha, merong Bravo, Charlie, and Delta. But the correct answer for this one is, parang iisa lang nakita ko na. The correct answer for this one is Delta. Okay, those are the activities rendered by a criminologist. Doon may nakita akong sumagot kanina, Delta. No? So, Delta po yun. Kasi in general yung question niya. Yung pakikipag-participate sa activities, halimbawa, sumama ka sa seminar. Sumama ka sa seminar na kinandak ng PICAP, nakipag-participate ka sa mga training ng PICAP o kaya naman sa ibang organization pa. Hindi siya necessarily defined as practice of profession kasi part siya ng development, diba? Yung continued na pursuit of knowledge or information in the field of criminology. So, hindi talaga siya particularly practice, di ba? Participation lang siya, pero hindi siya practice of profession. When we say practice of profession kasi, yung criminology, nire-render mo na siya sa ibang tao o kaya naman meron ka ng mga activities na ginagawa in relation to criminology profession. So yung teaching criminology in school, yes, that is a type of activity na pwedeng i-render ng isang registered criminologist. Pero yung question kasi is in general, that's why the answer for this one is in general too. So yung Delta, activities rendered by a criminologist, tatandaan nyo. When we say practice of profession, isang example lang yung pagtuturo ng criminology, pero hindi lang yun limited doon. Okay, so pwede kang nasa in-service, sa law enforcement, pwede kang mag-serve as PNP, BFP, or BJMP. So isang klase lang. Yung pagtuturo ng criminology sa mga university, isang klase lang siya ng activity na pwedeng i-render ng isang registered criminologist, pero hindi lang siya limited doon. Okay, so in general, practice of profession refers to those activities rendered by a registered criminologist. Say for example, nagpapaseminar ka, di ba kahit police ka na, nagpapaseminar ka pa din. That is part ng practice of profession. Sa practice of profession, hindi naman kailangan na meron kang palaging compensation o kaya part siya ng trabaho mo. So everything na ginagawa mo in relation to criminology profession, it refers now to the practice of profession. So enumerated yan doon sa RA 11131, nabasa ko yan, meron silang tawag doon, merong particular section doon na nakalagay, those are the activities rendered. Hindi man siguro in toto, pero yun yung ibig sabihin. So it refers to activities that are rendered by a registered criminologist. So tatandaan natin, kasi tinaiting ko din to sa mga nag-ano, tas nahati din sila. Majority ang sagot naman nila doon is hindi Charlie, pero Alpha. So sabi ko nga mas specific kasi yung pagtuturo sa school, hindi naman lahat ng registered criminologists engage sa academe or engage sa teaching. So it is one part, pero hindi lang siya limited sa teaching. So maraming activities yan na pwede mong i-render. Pwede kang magturo, pwede kang pumasok sa serbisyo. Diba? Kaya naman kung wala ka naman sa law enforcement, pero part ka pa rin ng government. So in general yung question, in general din dapat yung sagot. Those are activities rendered by a registered criminologist. Okay? Next one, according to the Code of Ethics, what is the fundamental duty of a law enforcement officer? Ito, na-mention na din natin kanina. No? To enforce ba every local ordinance without exception? Duty ba siya ng isang police officer? The answer is yes. Yung letter B, duty ba siya? The answer is yes. Yung letter C and D, although yung D hindi nakasama yon. So majority of the alternatives or yung choices natin ay duty siya.
ng isang law enforcement officer. Pero ang tinatanong kasi, the fundamental or the foundational or the primary. So what is the primary duty of a law enforcement officer? That is to serve mankind and of course safeguard lives and property. Ayan yung minimension natin kanina, the advocacy for the profession. So hindi lang siya limited sa teaching, hindi lang siya limited sa academe. Actually, in reality, mas madami talaga yung pumapasok sa government, mas marami yung pumapasok sa in-service compared dun sa mga gusto talagang magturo. Kasi tayong mga nag-take naman ng criminology program, hindi naman tayo nag-take ng criminology para magturo. Although siguro meron sa atin yung ganun talaga, na-inspire sila sa mga teacher nila na parang ang sarap magturo ng law, ang sarap magturo ng evidence, ng forensic and all, pero majority, if not all sa atin, talagang they are geared towards law enforcement. Pero hindi lang siya limited doon. Okay, so pwede ka sa law enforcement, pwede ka rin naman sa forensic practice. Kaya lang, dito kasi sa Pilipinas, medyo limited yung opportunities pagdating sa forensic eh. Kasi wala tayong mga crime laboratory. Yung government nga, hindi makapag-provide ng maganda or yung mga sophisticated na equipment, di ba? Yung private pa ba? So wala tayong mga malalaking agency, yung mga company na nagpo-provide ng mga forensic services. Unless yung mga nagbe-DNA, yung mga private na clinic, meron naman. Kaya lang, sabi ko nga, very limited talaga siya. Unlike for the other countries. And aside from the forensic practice, pwede ka rin sa industrial security and safety. Sabi nga natin, hindi naman tayo nagme-menos ng trabaho, ano? So, pwede kang pumasok dyan as chief. So, pwede kang head ng security and hindi naman porke security guard mababa yung sahod. Mababa yung tingin kasi ng iba sa kanila eh. No? Pero in reality, hindi po mababa yung sahod ng mga yan. Diba? Lalo na kapag mga nasa mall, yung mga ganon, yung malalaking agency talaga, malalaki din po yung sahod nila. And also, if you want to be a full-time researcher, sa authorship, meron din ganun kasi yung publication, pinagkakakitaan din naman. Kailangan mo lang mag-adhere doon sa tinatawag nating research ethics. Okay, next. An officer is interrogating a suspect who refuses to speak. The officer considers telling the suspect that his family will be arrested if he remains silent. Which ethical guideline would this violate? Ay, sinabi mo, ayaw mo magsabi ng totoo, yung nanay mo, yung asawa mo, yung anak mo, aarestuhin ko. Tinakot mo siya. So, merong tinatawag natin coercion. So, that is correct. The answer for this one is bravo. So, avoiding coercion or intimidation tactics. Baka kasi mamaya na may misinterpret na natin, di ba? Sa interrogation kasi, normally, meron talagang kasamang intimidation. Interrogation kasi, meron tayong mga techniques na ginagamit para ma-intimidate siya, para yung arrested person natin ay somehow umamin, di ba, ganun. Pero hindi po talaga dapat siya samahan ng mga coercive or yung mga intimidating, nawawala. Wait lang, check ko yung signal. Wait lang, magre-reconnect lang ako for a while. Give me 10 seconds lang. Ayan po, okay na? Malinaw na? Okay, so yan, continue natin. So it violates the principle of avoiding coercion or intimidation tactics. Sabi ko nga sa interrogation, pwede tayong gumamit ng mga techniques. Diba? Ano ba yung mga techniques natin of interrogation? Meron tayong Matt and Jeff, pwede kang magdrama, diba? Yung sa tawag doon, mag-ano ka ng sympathy, understanding, mag-offer ka ng friendship doon sa suspect natin, pero hindi natin sila pwedeng takutin.
okay, personally, o kaya naman yung family nila may involved dun sa case, that is very improper. Okay? And next one, during an arrest, the suspect is already handcuffed and compliant. The officer considers using a pain compliance hold. So what principle applies? So nakaposas na yung inaresto mong tao, pero ang ginawa mo, nginudngud mo pa doon sa sahig. Nakaposes na di ba? Hawak-hawak mo na yung kamay natin, pero nginudngud mo pa. So what principle must be applied, and that is correct, no? Yes, bravo po ang tamang sagot. No greater restraint should be used than is necessary for detention. Diba? Meron sa mga arrest, meron silang tinatawag na overkill. Kapag naman nakaposas na, wag mo nang batukan. Diba? Kapag naman nakaposas na, wag mo nang ingud-ngud doon sa sahig. Diba? Kaya natin sila nire-restrain para hindi na sila makagalaw or para hindi na sila makapangpahamak pa. Pero kapag nakaposas na, malabo naman na siyang makabawi, malabo na siyang makapanakit, wag mo naman nang saktan yung tao. Diba? Kayo, nag-OJT kayo. Meron yung ibang polis dyan, proud pa. Kapag inarest ako, pag ayaw sumunod, sinasampingil ko eh. Ganun. Yung mga nakita nyo, narinig nyo, sabi ko nga na hindi tama. Kapag kapulis na kayo, wag na siya i-apply. Alam nyo naman yan, no greater restraint, di ba? Pwede kang, generally, you are not allowed to use deadly force, di ba? Except na lang if there is an imminent danger. So, alam natin yung mga ganun. Kapag napusasan mo na, okay na-restrain mo na siya, wag mo nang batok-batukan, wag mo nang ingud-ngud sa sahig. Unless kung wala pa siyang posas, nagpupumiglas, pwede mo siya ingud-ngud sa sahig if that is your way. Diba? Para ma-restrain mo siya, para mapigilan mo yung actions niya, then do it. Pero kapag nakaposas naman na, it is improper naman na ingungud-ngud mo pa siya o kaya iuuntog-untog mo siya. Ano po bang purpose ng pag-untog doon sa tao? So sabi nga natin, regardless, masama mang tao yan or hindi, nakakulong man siya or nasa labas, lahat po tayo may mga karapatan. Meron lang mga karapatan yung mga taong nakakulong na sometimes nawawala, di ba? Hindi sila nakakaboto, right to suffrage. Pero still, meron pa rin silang inherent human rights. And kapag pulis ka, yun yung kailangan priority mo aside from the maintenance of public order, public peace and order. Okay, so next one, duties to the criminology profession. So we must protect the profession, act professionally, participate actively, and also maintain independence. So we must not allow illegal practice. Okay, we must not allow illegal practice. We must not delegate. Okay, pag police na kayo, wag niyo uutusan yung mga intern na mag-imbestiga, ha? Huwag niyong uutusan yung mga intern na responde. Okay? Pwede silang sumama sa inyo. Kasi nakita ko yan dati eh. Kaya kayo, huwag niyong gagawin. Pag pulis na kayo, huwag po kayo ng pa-power trip. Hindi po dahil sa ayaw lang nating utusan o sinasalba natin yung mga interns natin. Pero hindi po talaga allowed ng batas. Hindi po pwedeng mag-act as a police officer yung intern pa lang. Okay, intern pa lang, pero sabi nyo nga parang SPO10 na kung umasta. Diba? Hindi po pwede, baka naman kasi siya na yung umaattend sa mga hearing. Hindi po pwedeng mag-practice ng profession yung isang taong hindi naman siya registered criminologist. Yung pinaka-common na violation dito pagdating sa restricted or unauthorized practice. Sabi ko nga yung na-example ko na dati na hindi pa siya pumapasa, wala pang result yung board exam. Nag-exam naman na, nag-board exam na. Kaya lang, wala pa siyang result. Nagtuturo na siya sa mga review center. Madami pong ganun. So kapag kayo next year, hintayin nyo naman yung result. Isang buwan lang naman yung result bago kayo naman pumasok sa review center. Kasi pinagkakakitaan nyo na yung profession, hindi pa naman kayo officially recognized. Diba? So, respetuhin natin yung mga taong nauna and also respetuhin natin yung criminology profession. So, maraming ganyan. And if ever may mga kumukuha sa ito, alam mo namang wala pang result, hindi ka pa talaga pasado, technically hindi ka pa pasado eh. Pero yun yung in-expect mo syempre.
Pero wala pang result. Hindi ka pa pwedeng magturo, hindi ka pa pwedeng mag-practice. Yung iba kasi may mga ganyan, halimbawa, yung inaay nila na sobrang galing, ito magtatap to sa board exam mo. Sige, ikaw magturo ka na kahit wala pang result. So that is not allowed. Hindi lang dahil para fair tayo sa compensation, ganun, or sa kitaan. Diba? Kundi dahil ipinagbabawal talaga siya ng batas. So ano yung sabi natin kanina, ang pwede lang mag-practice ng criminology profession are those registered criminologists, yung mga merong COR, PIC, o kaya naman temporary or special permit. And also, our demeanor towards our professional colleagues. No? So we must respect their expertise, collaborate, communicate with respect, and also protect their reputation. Again, no, ito yung pinaka-common na na-violate natin sa ngayon. Mga schools, yung mga review centers, merong competition talaga dyan because it's still business, di ba? Yung mga naakit nila na mag-review sa kanila, somehow part pa rin yun ng business nila. Pero hindi dapat nating gamitin yung profession lang natin para kumita ng pera tapos yun lang yung sole purpose mo. Diba? O kaya kami nasa academe, of course, para may trabaho kami, para may salary, but behind those intentions, ang gusto talaga natin, makapag-impart ng knowledge, diba? Maging part ka ng journey ng mga estudyante, maging part ka ng kanilang success. Diba? Hindi pwede yung pinagkakakitaan na lang yung mga estudyante, yung mga takers, tapos tayo sa profession natin, nag-aaway-away, diba? Mas magaling ako sa'yo. 10 taon na akong nasa review center, 10 taon na akong teacher, di ba? Kailangan irespeto din natin sila. So, nakakagulat kasi sinama to ng board. Ang gumawa kasi ng Code of Ethics natin yung board together with the PIC. So, marami siguro silang na-observe ng mga registered criminologists sa social media. Di ba? Tayo mismo nag-aaway, tayo mismo nagsasagutan. And aside from that, minsan kaaway natin, hindi lang yung kasama natin sa profession, minsan yung mga outside pa. Diba? So sabi ko nga, magkakalaban man tayo sa business, pero dapat kailangan lumaban pa rin tayo respectfully. Kapag ikaw next year, registered criminologist ka na, huwag ka namang magla-live sa Facebook habang may hawak kang red horse. Tapos nag-ano ka doon, nagtuturo-turo ka, di ba? Nagle-lecture ka. Nagiinom ka habang nakainom ka, lasing ka na kung sino-sino na yung minumura mo, yung mga ganun. Huwag mo naman siyang gagawin kapag kayo ay registered criminologist na. Pati yung mga sinishare post nyo, iba nagsishare pa sa inyo ng bold, huwag naman kung sa inyo siguro, sa inyo na lang. Huwag na yung pinapakita pa natin sa ibang tao na ito yung sinishare nila. So nakakahiya, hindi lang siya nakakahiya on your end, on your part, pero somehow nakaka-apekto din siya dun sa perspective ng ibang tao towards our profession. And also, aside from that, we must commit to lifelong learning. So meron tayong mga upskilling na tinatawag, yung sa CPD natin. Yung CPD, wala po tayong magagawa, required po ng batas yan. Kailangan po talaga nating mag-training. Ano kasi ngayon, under RA 11131, kaya kami mga teacher, nire-require din mag-training kasi hindi ka na pwedeng magturo ng forensic kung wala kang training about sa forensic. Ganun siya. Hindi ka pwedeng magturo ng investigation kapag wala kang background sa investigation or wala kang training. Hindi ka pwedeng magturo ng law, di ba? Lalo naman na yung law. Kaya mapapansin nyo, yung mga teachers ng law, yung mga JD, yung mga nag-aral talaga ng Bachelor of Laws, no? Kasi kailangan aligned yung mga credentials and yung qualifications ni teacher doon sa area or doon sa subject na tinuturo niya. Kung nabasa nyo yung sa scope of practice, kasama po yun sa discussion ng batas. Hindi lang sa sinusunod namin siya kasi trip namin or gusto namin, pero yun talaga yung sinasabi under RA 11131. Kailangan related yung subject mo doon sa professional qualifications mo. Okay, and aside from the trainings or yung mga seminars na pwede nating salihan, pwede rin tayong mag-enroll ng grad school, mag-master o kaya naman mag-PhD. And lastly, so for our chapter 4, hindi ko na sinama yung chapter 5, no? Yung mga penalties, if you remember, kasi wala po siya sa TOS. Okay, additional nice to know information lang siya. So our duties to our clients,
No? So it covers our demeanor, confidentiality, and professional standards. So question, why is impartiality important in law enforcement ethics? Bakit ba kailangan impartial tayo? When we say impartial, kailangan we have to be fair, wala tayo dapat kinikilingan, walang pinoprotektahan. Question, totoo lamang. Ay, ba't magkaiba ng sagot? Anong sagot dito? Impartiality. So the best answer for this one is yan, correct, Delta. No, to guarantee fair treatment to all persons. So we have to be fair, we have to be humane. No, mali po yung alpha. No, kasi ang alpha, ang pinoprotektahan mo lang dyan yung political party na sinusuportahan mo. Eh, di ba sabi nga natin, as a law enforcement officer, as a registered criminologist, you must practice non-partisanship. So, pwede ka naman, sabi ko nga, pwede kang sumuporta, pero hindi yun to the point na nakikipag-away ka na, nakikipagbubugan ka na, except for public officials. Sa public officials kasi hindi talaga po pwede. Hindi ka pwedeng magpakita ng any party or political affiliation mo. Kaya lang, madalas natin siya na-violate, no? Marami tayong mga kakilala na nasa government, nagtatrabaho sa in service sa government. Tapos, kung sila sa Facebook, diba, nakikipag-away, nakikipagtalo pa, maipaglaban lang yung sinusuportahan nila. So, that is improper po. So, ngayon, sulitin nyo na, hindi pa naman kayo registered criminologist. O mag-post na kayo na mag-post, pero susunod, hindi na po siya proper. So, once you enter the criminology profession, we must always practice non-partisan sa lahat naman ng bagay. We must be impartial. Kailangan wala tayong pinoprotektahan. Dapat hindi tayo bias. Sabi ko nga sa lahat ng bagay na ginagawa natin, hindi lang sa political affiliations. Okay, so importante yon para makapag-serve talaga tayo ng maayos within our community. So hindi po tayo namimili to all persons, or regardless of his status, regardless of his gender identity, diba? LGBTQIA+, Pro Max, 20, yung mga ganon, meron na silang intergalactic o kung ano man yung ano niya. So we must provide fair treatment to all. Okay. Next. Ayan, so we must provide fairness, equitable treatment, demeanor towards clients. So, given expected na kayo ay a registered criminologist by next year, meron kayong clients na tinatawag, depende doon sa specific profession na papasukin ninyo. Kapag nasa akademika, tulad namin, ang client namin yung mga students. Kapag naman nasa public service ka, ang client mo yung mga tao sa community. Okay, kapag naman pumasok ka sa jail, bilang jail guard jail warden, jail officer, ganyan, hindi ikaw yung preso. So kapag naman part ka ng BJMP personnel ka, ang client mo naman doon, yung mga persons deprived of liberty. So magkakaiba yung clients, depende kung ano yung pinasok mo trabaho. No? Pero lahat naman yan covered ng criminology profession, ng umbrella ng criminology profession. Okay? Question, so a suspect shows signs of distress during detention. How should officers respond ethically? Okay, so I'm saying Charlie. So the correct answer for this one is Charlie. Yes, provide humane treatment, medical attention, and emotional support. So importante yan sa mga PDLs natin. Sabi nga natin, kahit po nakakulong sila, meron pa rin silang mga karapatan na kailangan natin i-address. Kaya lang, unfortunately, marami sa mga prison facilities natin, kahit gustuhin ng personnel na ibigay lahat ng pangangailangan ng preso, hindi na maibigay. No, kasi kulang talaga tayo sa facilities, and currently, we are 300% overcrowded po tayo sa BJMP and also sa Bucor. Okay, so lahat ng facilities natin talagang sobra-sobra compared doon sa total population na kaya talaga nilang i-accommodate.
no? Pero dapat kasama yon yung pangapagkain nila, yung tulugan nila. Kaya lang in reality, di ba, naghahalin-hinan sila sa tulog. O ikaw muna yung nakahiga, ako naman yung tatayo. Mamaya magpapalit naman sila. Ganon yung conditions nila inside the prison na sometimes nakaka-apekto doon sa rehabilitation nila. No, kahit gusto natin silang i-rehabilitate, kung hindi naman natin maibigay yung mga basic necessities nila. So wala din, para it defeats the purpose kung bakit natin sila ikinukulong. Kaya nga, kung mapapansin nyo ngayon, hindi na nakafocus sa imprisonment yung justice system natin. Although, syempre, kapag heinous crimes naman, wala tayong magagawa. Kailangan talaga natin siyang ikulong. Pero, pinopromote na talaga ngayon yung sa parol. Di ba? Minsan nga, pag nag-grant ng parol, sabay-sabay, di ba? Bultuhan, 100, 200, ganun yung binibigyan nila yung sa paggamit ng GCTA. Talagang ni-utilize na yan kasi dati medyo limited No, ang tagal ng proseso, parang mamamatay na yung preso, saka lang mabibigyan ng parol. Para saan pa yung parol niya kung mamamatay na siya, saka mo lang bibigyan. So ngayon, talagang maraming efforts para mabawasan yung population ng prison, no? Kasi dumadami din yung mga cases natin, dumadami yung mga kailangang ikulong. So, kailangan madami din tayong palayain. Pero, hindi rin naman dapat i-compromise yung rehabilitation nila. Okay? So, yun ang duty ng isang jail officer if ever na gusto niyo pumasok sa jail related professions na gusto niyo magbantay. Sabi ko nga, pare-pares lang din naman po ng sahod yan. Hindi naman po nagkakaiba. And ang maganda sa Bucor, mas mahaba yung age limit nila. Based sa mga narinig ko, parang hanggang 40 years old, 40, pwede yata. So, correct me if I'm wrong. So, marami kasi akong kakilala na nasa 30 plus na nag-apply sa Bucor. So, if ever hindi kayo pala rin sa ibang agency kasi masyadong bata yung age limit nila, pwede po kayo sa Bucor. Pare-pares naman po yan ng sahod kasi naka-standard na tayo pagdating sa law enforcement. And next, again, yung fairness in dealing, academic responsibility, and naulit lang din yung sa yung main treatment, yung sa fees and confidentiality. So you must treat with utmost confidentiality those information in relation to our clients. No, yung mga kliyente natin, hindi po tayo basta-basta pwedeng mag-divulge ng mga information that may compromise the safety and well-being of our clients. And yung reasonable professional fees, if ever magpapareview ka sa ibang, ito na-mention ko na sa inyo dati, no? If ever magpapareview ka sa mga review center, kailangan yung appropriate lang naman, appropriate na fee. No? So, yung mga review center, generous naman yan Di ba kapag malayo, babiyahe ka pa ng aeroplano, ganyan. Lahat naman ng mode of transportation mo, yung sa accommodation mo, sinasagot naman nila. Kaya hindi porke wala ka sa law enforcement, hindi ka nakapasok sa pulis, sa pagpupulis, dahil yun ang first choice mo, end of the world na. Hindi po ganun. Sa criminology profession, marami po tayong opportunity. Sabi ko nga sa inyo, kaya targetin nyo talaga makapasa ng board exam. Kasi marami yan sa City Hall, kahit saan ka pwede. Kahit saan pwede kang mag-apply sa government. Yun yung isa sa mga edge natin. Kaya kung ako sa inyo, tsagain nyo, ipagpatuloy nyo yan. Yun yung isang bagay na wala sa ibang profession. Kasi kahit sa industry, pwede sila. Pwede rin naman kayo pumasok sa industry. Diba? Sa mga private company, pwede mo kayo doon. The answer is yes. So, isang edge nyo, pwede din kayo sa government. Kaya tsagain po natin mag-aral. And next, why is it unethical for an officer to immediately disclose a victim's personal details to the media? Sabi ko nga, bawal po sa law enforcement ang chismosa. Palakalat ng mga information, malicious information. Okay, so na-mention nga natin kanina, the principle of confidentiality. So, the correct answer for this one is yes, you are correct, Charlie. It violates confidentiality and privacy protection. Sabi ko nga, we must maintain utmost anonymity and confidentiality with the information that may compromise our clients. And under Section 2, professionalism in practice, when we say professionalism, kailangan yung professionalism and competence, magkakambal yan. When we say competence, kailangan kaya mong gawin
yung bagay na dapat mong gawin. Halimbawa, teacher ka, kaya mo mag-deliver. Kapag ka police ka, kaya mong manghuli ng kriminal. O, di ba? Kaya nga isa sa mga part ng application kapag sa PNP, sa law enforcement, yung agility, yan yung pinakauna, di ba? Hindi naman kasi pwedeng mas mabilis pa tumakbo sa'yo yung magnanakaw. Di ba, responde ka. Magnanakaw, kaya lang ikaw hindi ka makatakbo. Naunahan ka pa nung nag-aakyat bahay. So, kailangan competent ka, kaya mong gawin yung trabaho mo physically and also mentally. That's professionalism in practice, hindi lang sa law enforcement, kasama yan sa academe, and also if ever makapasok ka sa government. Next question. Which ethical issue arises when officers treat a suspect as guilty before evidence is presented in court? So, alam ko, aware kayo doon sa tinatawag nating due process and also the presumption of innocence. That's why the correct answer for this one is bravo. So they disregard the presumption of innocence principle. No? So alam naman natin na kapag law enforcer ka, even yung mga judge, even yung mga lawyer, di ba? They cannot declare a person guilty without a due process, without a proper trial. So kahit meron ka ng video technically na siya talaga yung bumaril, siya talaga yung pumatay, sa mata ng batas, innocent pa rin siya unless otherwise proven after a proper trial. And we also have here the prohibited acts, yung unlawful conduct, dishonesty, immoral activities, or deceitful acts. So, wala naman siguro sa inyong nagdodroga, yung mga ganun na, nagdodroga, fetish niya yung mga bata, wala naman siguro, no? Yung nagagahasan, ako po, Diyos ko po. O kayo po ay mga law enforcer, ano? O, siguro, jumawa na lang kayo, ganun. O, tapos gabi-gabihin mo siya kasi naman magpahamak ka pa ng mga batang walang kamalay-malay. Diyos ko po. O, nabalita niyo yung mga pulis, nanggagahasa. Pulis, nang hold up ng tawag doon, gasolinahan. O, ng hold up ng gasolinahan, nalulong sa scatter. Kaya yung mga nag-i-scatter dyan, naku po, ayusin po natin. Ano? Yun po yung mga prohibited acts natin, plagiarism, yung sa research, paggawa ng research, and also yung mga false or fraudulent or deceptive statements, yung mga panloloko. Marami dyan yung mga pulis nang i-scam. Kung napapanood nyo doon sa mga sa social media, no, nire-report nila na scammer, yung sa mga paluwagan and all. Diba, bakit ba sila maraming nai-scam? Kasi nga, pulis sila eh. So, pagkakatiwalaan talaga sila. So, baka kapag kayo, gamitin nyo din yung pagkapulis nyo, ano, para pagkatiwalaan kayo ng tao. So, that is improper pa rin. No? Ayan, and ayan, do not delegate, yung na-mention ko kanina, yung delegation ng activity na dapat nire-render o ginagawa ng isang registered criminologist. Hindi po natin siya pwedeng i-delegate sa mga taong unauthorized to practice. Do not engage in activities causing conflict of interest. So, i-investigate ka tapos ang involved yung kamag-anak mo. So, we must avoid that. Ano? Do not practice with expired, suspended, or revoked credentials. Ito, madalas din itong violation eh. Diba? Paso na yung lisensya pero ayaw pa din mag-renew kasi kailangan ng CPD units. And do not use another criminologist seal, badge, or credentials. So, na-mention ko din sa inyo last time na huwag mong gagamitin yung title na R-Cream. Kung ikaw lang nakakakita, siguro pwede sa mga papel mo para ma-motivate ka. Pero in public, pag may nakakita dyan sa'yo, that is against our law. And that is one of our prohibited acts under RA 11131. Next question. Be a physician receives a special or temporary permit to practice criminology profession and is being pressured by a friend to lend the permit. Parang dati pera lang ang hinihiram, ngayon pati lisensya na pala. So the correct answer for this one is hindi pala correct. The best. Kasi nakita ko may multiple na correct answer eh. So the best answer for this one is alpha. Okay, refused because it is illegal and unethical.
dapat yung refusal mo pagdating sa mga ganitong bagay, it is non-negotiable. Hindi pwedeng, sige, papahiramin kita, basta ibalik mo agad ah. O kaya, sige, bigay ko muna sa'yo ID mo, basta bigyan mo ako 1.5. Hindi po pwedeng ganun ha. Your license must not be lent to your friend or to others. Although, tama din naman yung Charlie. Advise her on how to secure temporary permit, turuan mo siya kung paano kumuha, o kaya naman paano makakuha ng COG or ng PIC, kailangan mo enroll ng criminology, ganun, and all. But the best answer for this scenario is refuse. No? Yun dapat primary na gagawin ni Abby. So she must refuse because basically it is illegal, that is against our law, and that is unethical. So yung impersonation, wala naman yung illegal practice. No, yung na-mention natin kanina, unauthorized yung mga tao na mag-practice ng criminology. So you must not allow them fraudulent documents, misrepresentation, and then impersonation. Okay, so I think that is the last slide for ethics. So let's have a 3-minute break. 3 minutes ulit, pero 5 minutes eh. No? 3 minutes break para sa inyong mga personal necessities, and then we'll proceed with criminological research. Okay?